Sa buong mundo, may isang bagay na patuloy na nagdudulot ng takot, pagkamangha, at napakaraming tanong. Ang crystal skulls. Mga bungong kristal na tila perpektong kinorte gamit ang teknolohiyang wala pa noong libu-libong taon. Sino ang gumawa nito? Para saan? At bakit hanggang ngayon, hindi pa rin maipaliwanag kung paano sila nabuo? Sa kwentong ito, isisiri natin ang mga misteryong bumabalot sa mga kagilagilalas na bungo na tila hindi nilikha ng tao. Unang sumulpot ang mga crystal skulls sa gitnang Amerika noong huling 1800s. Sa mga lumang sulat ng mga arkeologo, binanggit nila ang pagkakatuklas nito sa mga lugar kung saan namuhay ang mga Maya at Aztec. Hindi raw nila maipaliwanag kung paanong ang isang napakatigas na kristal na halos imposibleng ukitin kahit ng modernong makina ay nagawa ng napaka-perpekto noong sinaunang panahon. Isa sa pinakaunang nakadiskubre ay isang grupo ng mga manlalakbay at antique hunters. Ayon sa kanilang tala, natagpuan nila ang isang bungo sa loob ng isang lihim na silid. Wala itong kahit anong marka ng pagkakakorte. Parang bigla na lang itong lumitaw mula sa isang solidong piraso ng kristal. Nang isapubliko ang mga larawan, biglang sumabog ang interes ng mundo. Mga museo, mga sayantista, at maging mga mystics ay nag-uunahan upang pag-aralan ang mga bungo. Ang ilan ay naniniwalang simbolo ito ng sinaunang karunungan. Ang iba naman ay kumbinsidong may supernatural itong kapangyarihan. Ano man ang totoo, malinaw na hindi ito ordinaryong artifact. Habang tumatagal, mas lalo lang lumalalim ang misteryo. Hindi lamang dahil sa kanilang ganda, kundi dahil sa walang makapagbigay ng eksaktong sagot. Paano sila nagawa? Bakit napakakinis? At bakit napakarami ang nag-aangking nakita nila ang mga bungo sa kakaibang mga pangitain? Para bang may buhay ang mga ito at nagbabantay. Ang pinakasikat sa lahat ay ang Mitchell-Hedges Crystal Skull na tagpuan di umano ng isang batang babae sa isang lumang templo sa Belize. Ang bungo ay kasing liit ng tunay na tao, perpektong malinaw at may jawbone na kayang gumalaw. Nang suriin ito ng mga eksperto, natagpuan nilang wala itong tool marks, parang hindi ginawa ng kamay. Sinubukan ng NASA at iba pang scientificong grupo na pag-aralan ang bungo gamit ang laser technology. Ang resulta, nakita nilang ang pagkakakinis nito ay hindi tugma sa anumang kilalang ancient curving tool. Sa modernong panahon, posible pero siguradong aabuti ng libu-libong oras. Noon, wala pang kahit anong teknolohiya na kayang ukitin ito. Lumabas din sa pagsusuri na ang bungo ay halos eksaktong symmetrical. Isang bagay na napakahirap makamit kahit ngayon. Ang slightest error ay sapat na para babasag ang kristal.
Pero ang crystal skulls, para bang ginawa sa isang machine level precision na wala pa dapat sa panahon nila. May lumang alamat sa mga tribong Mesoamerican. Kapag nagtitipon-tipon ang lahat ng 13 crystal skulls, mabubunyag ang lihim ng mundo, ang pinagmulan, ang hinaharap, at ang katotohanang ayaw malaman ng sangkatauhan. Walang nakakaalam kung saan nagmula ang alamat, pero ang kababalaghan nananatiling buhay hanggang ngayon. May mga ulat na kapag malapit ka sa crystal skulls, nakakaramdam ka ng kakaibang sensasyon, malamig na hangin, biglang pagputol ng mga electronic device, at minsan ay mga boses na bumubulong. Hindi ito suportado ng siyensya, ngunit paulit-ulit itong sinasabi ng iba't ibang saksi. May mga dokumentong nagpapakita na ang ilang tribo ay may espesyal na paggalang sa mga bungo. Itinuturing nila ito bilang sagradong anting-anting na nag-uugnay sa tao at sa espiritual na mundo. Para bang matagal na nilang alam ang bagay na ngayon palang natutuklasan ng modernong agham. Sa kabila ng lahat, may mga modernong eksperto na nagsasabing maaaring mas bago ang crystal skulls kaysa sa inaakala. Naniniwala silang mula ito sa 1800s at posibleng ginawa gamit ang early industrial tools. Pero may malaking problema. Wala pa ring ebidensya kung paano ito nagawa ng walang tool marks. Habang sinusubukan ng agham na magbigay ng sagot, mas marami pang tanong ang lumilitaw. At ang pinakamalaking tanong sa lahat, kung hindi kayang gawin ng sinaunang tao ang ganitong uri ng obra, sino ang gumawa nito? Kahit gamitan pa ito ng zoom lens, walang makitang tool marks sa mga bungo. Kahit modernong makina, hindi nagagawa ang ganitong perpektong pagkakinis ng walang bakas. Ikalawa, kapag tinatamaan ng liwanag ang ilang crystal skulls, lalakbay ang sinag mula sa batok, paikot at lumalabas sa mga mata. Parang natural fiber optic technology na hindi pa umiiral noon. Katlo, may mga energy researchers na nakakuha ng hindi pangkaraniwang electromagnetic readings mula sa mga bungo. Hindi ka panipaniwala, pero consistent ito sa ilang ulat ng pagkakaroon ng presensya kapag malapit ka sa artifact. Ayon sa isang teorya, maaaring galing ang mga bungo sa isang advanced ancient civilization, mas matalino, mas technological kaysa sa inaasahan nating sinaunang lipunan. Marahil sila ay naglaho bago pa naisulat ang kasaysayan. May iba namang naniniwala na ang crystal skulls ay regalo o babala mula sa mga nilalang lampas sa mundo. Ang kanilang forma, pagkakagawa at misteryosong enerhiya ay tila hindi saklaw ng normal na tao. May kakaibang teorya rin na ang mga bungo ay gawa ng mga time traveler. Kung kaya nilang manipulahin ang oras, siguradong kaya rin nilang gumawa ng teknolohiyang
hindi natin maiintindihan kahit sa ngayon. At ang huli, sinasabing ang crystal skulls ay maaaring device para kumonekta sa spiritual na dimension. Ginagamit daw ito noong sinaunang panahon upang tumawag ng gabay, kaalaman at pangitain. Sa huli, isang bagay ang tiyak. Hindi pangkaraniwan ang crystal skulls. Hindi sila basta art. Hindi sila basta artifact. Sila ay mga peraso ng kasaysayan, nagtatago ng lihim na hindi pa kayang ipaliwanag ng modernong mundo. Habang patuloy ang pag-aaral sa mga ito, mas lalo lang lumalalim ang hiwaga. At marahil, hindi natin kayang sagutin ang lahat. Ang tanging malinaw ay may mga bagay sa mundong ito na nilikha upang manatiling misteryo. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Sa tingin mo, sino ang tunay na gumawa ng crystal skulls? Mga sinaunang tao, isang advanced civilization, mga nilalang mula sa kalawakan, o isang bagay na lampas sa imahinasyon natin? Comment mo sa ibaba ang teorya mo. Dahil ang susunod na misteryo, baka ikaw na ang makadiskubre.